Kailangan pa natin kayo! Yes! Can you say your, once again, your message to Benguet people? Yan, sa mga mahal kong Kenyan sa Benguet, mas marami pa pong development ang paparating. Nakita niyo po yan? Yan po yung aquatic center natin. Yay! Natin next year, by December next year, matatapos na yan. Doon naman sa tapat, yan, sa tabi ng aquatic center, yan ang pinaghihirapan natin ngayon, convention center naman. Para itong wangal na to is now Benguet Sports Complex. Diba? Will it be bigger than Baguio Convention Center? Ayoko naman sabing oo, nakakahiya. Pero syempre, gagawa na lang tayo, must be better than Baguio. Diba? But Baguio, kapatid natin yan eh. Mahal din natin yan. So, we will complement each other. So, hindi lang yan ha. Dito pa lang yan sa La Trinidad. Marami pa po tayong bubuksang kalsada. Yung ginawa natin sa Barangay Takadang na binuksan natin yung kalsada, marami pa po. Marami pa ang paparating. Meron pa po akong inaayos na bridge sa may Sablan. So, yan pa po ang aasahan natin. Sa infra pa lang yan. Pagdating naman sa public service, yan po ang priority ko. Yung mobile clinic natin i-deliver na sa Benguet sa December. So, kailangan kong coordination ni Dr. Governor Melchor de Clas and Benguet State University para patakbuhin yung clinic. At pagkatapos, yung medical maintenance medicine para sa 40,000 senior citizen next year po, ibibigay na po namin yan. Alam nyo saan kukunin? Saan, sir? Sa bawat barangay. Hindi sila pupunta sa munisipyo, hindi sila pupunta sa Kapitolyo, sa barangay nila, doon sila kukuha ng kanilang gamot. Kami mismo ang mag-aabot para siguraduhin makarating. Yung 40,000 senior citizen na yan, that is not enough. But yan lang ang nagkasya sa sweldo ko sa Kongreso. So, ang sweldo ko sa Kongreso, binibili ko yan ng gamot dahil yan para sa tao, para sa taga-Benguet. Dahil kayo naman ang dahilan bakit ako naging congressman dito. Kung hindi tayo binotos ng Benguet, wala rin naman ako sa pwesto. So kung ano man ang meron sa akin sa Kongreso, para dito lahat yan sa mahal nating probinsya Benguet. Yan po. Happy Adibay po sa atin lahat. Happy Adibay, Congressman! One more thing, Congressman, since nakikita ko po namin yung involvement mo dito sa Adibay, how can you say that you are one of the Igorot in heart? Ay, alam nyo, yung pagiging Igorot, sabi ko nga, hindi yan sa saan ka pinanganak, ano ang dugo mo. Yan yung sa puso. Tama. Paano ko nasabi? Kasi po, lahat gagawin ko para mapasaya ko po ang mga kailangan kong Igorot at ipagtatanggol ko yung mga nagdi-discriminate sa mga Igorot. Tulad na lang po nung nangyari dati sa textbook nung panahon ni nung dating sekretary, hindi ngayon. Ako po yung isang tumayo at nagalit at pinagsabihan po si sekretary, yung sekretaryong dati hindi po si Inday Sara. Sinabi ko po kung hindi nila tatanggalin yan, magkakaroon po kami ng hearing sa Kongreso at we will file charges. Kasi po, ang mga Igorot po, hindi po kami bagay, hindi kami laruan. Tao po kami, mapagmahal, mabait, masipag, matulungin. Yan po ang nasa puso ko. Pusong Igorot po. Yes, ngayon po nakita po namin yung mother niyo po na ngayon po na pinakita ngayong Adibay. Ano po yung involvement niya dito ngayon? Ay, wala. Yung mother ko po, since namatay yung father ko noong March, lagi ko po siyang pinapasyal. Wala. Mahirap po kasi kapag namatayan ka ng kasama for almost 50 years. Ngayon po nakita po namin yung mother niyo po na ngayon po na pinakita ngayong Adibay. Ano po yung involvement niya dito ngayon? Ay, wala. Yung mother ko po, since namatay yung father ko noong March, lagi ko po siyang pinapasyal. Wala. Mahirap po kasi kapag namatayan ka ng kasama for almost 50 years. So, yung nanay ko po, nagpalaki sa akin, pinaghirapan kami. It's high time. Ako naman ang mag-alaga sa kanya. Kaya kung nasaan man ako, hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi siya marunong mag-English, I'm very, very proud of her kasi mahal na mahal niya kami. 6 kami magkakapatid, binuhay niya kami. Lahat ginawa niya para sa amin. Kaya ako rin lahat gagawin ko para sa kanya. With all the advocacy, sir, ipakita niyo po sa buong Benguet, hindi lang po sa buong ano ba yung we are looking forward to see sa isang congressman area? Unang-una siguro yung mga proyekto pa natin na darating. And kung makikita nyo advocacy ko tungkol
sa mga rape na nangyayari, seryoso po ako doon. Magalit na po, magagalit sa akin ng mga rapists, but it is my duty to protect our children, our women. Hindi po ako papayag mabuhay at sila, lalong-lalo na ng kaluluwa. Kaya nga po, kung papasyal kayo sa provincial capital, sa Capitol Jail, sa Tuma pa lang, 18 na po nakakulong na rapist. This year lang po yan. Hindi po matatapos, bilang na yan hanggang hindi sila nahuhugos. Wala pong namamatay ha, nakukulong lang po. So I will fight para sa mga kahiyak po, sa mga kabataan. Thank you very much, sir. Salamat sa halfway home, yung halfway home na inilunch nyo, sir. Deal siya, pero sabi ko sa mayor, give me lot. Bigyan nyo ko ng 1,000 square meter na lupa, lalagyan ko yan ng pondo para malagyan ng halfway house. Upang sa ganon, yung mga biktima ng rape, ma-rehabilitate sila, mabigyan sila ng pagkakataon na mabuhay ng normal, makarecover. Hindi po biro ang pinagdadaanan ng mga biktima ng mga rape. Kaya kung titignan nyo bakit very passionate ako dito, ano ba ang magiging ko? Politika? Hindi ako makakagain ng politika dito dahil nababawasan ako ng botante. Ang rape is botante. Ang kamag-anak ng rape is botante. But I don't care kung ikatalo ko to, kahit hindi nila ako iboto, basta may pakulong ko sila, I have to put and stop sa mga rape na nangyayari dito sa probinsya. Hey! We support you all the way, Congressman. And may isa kaming tanong. Bakit pinagkakamalan kang opa dito sa Benguet? Siguro dahil maputi ako. Pero kung tatanungin nyo, yung father ko was born in the Philippines. Father ko Mindoro, mother ko sa Caloocan. Ang pinanganak naman sa China yung lolo at lola ko. So yung father ko is Filipino citizen, mother ko is Filipino citizen. Ako po Pinoy. Hindi nga ako marunong mag-Chinese eh. But sabi ko nga po sa inyo, ang importante sa atin yung pagmamahal sa probinsya. Aanuhin po natin. Di ba aanuhin natin kung Amerikano ako, kung German ako, kung wala naman akong pagmamahal sa probinsya. Maraming ginawa. Salamat. Yes, sa man of God. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, lahat ng tanong, maganda, pangit, welcome nyo kung itanong sasagutin ko bakit. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Dahil hindi naman po ito ang hanap buhay ko eh. Hindi ko hanap buhay ang pagiging congressman. Kaya ako pinakita sa nanay ko kung ano ang meron sa Benguet. Kasi siya, ang isa sa nagsasabi, anak, pumapayat ka, huwag ka naman tutakbo. Kasi, syempre, na-stress ka, naawa siya sa akin bilang anak. Pinakita ko sa kanya ang dahilan kung bakit mahal ko ang Benguet, bakit ako gustong magsilbi pa, dahil sa inyo. Kaya nung nakita niya kayo, sobra rin siyang natouch. Sinabi niya sa akin, ngayon mas naiintindihan niya. Thank you very much, sir. Thank you very much. Happy anniversary. Happy anniversary po. We support and always pray for you and lahat ng mga sinabi nyo noong election, ngayon ay nakikita na ng mga tao dito sa Benguet. So they are very happy and grateful kasi ikaw yung binigay ni Lord para makatulong sa amin sa Thank you Benguet. very much, sir. Thank you. Thank you. Tandaan niyo po to, kung sakaling hindi na ako makakatulong sa Benguet, kung sakaling wala na akong magagawang development dito, hindi ko na mapapagamot yung mga kailangang paggamot sa puso. Hindi po kailangan ng eleksyon, ako po magre-resign kung hindi na ako makakatulong. Kasi I'm not here to be a public figure. Hindi po. Nandito ako para utusan nyo, para magsilbi sa inyo. Dahil yun po ang trabaho ko. Diba? Maraming salamat, Congressman. Salamat. Isa kang inspirasyon sa amin dito sa Thank you po. Benguet. Yes. Happy Adibay po. And kayo po lahat ang inspirasyon ko. Salamat. Thank you po. Thank you.